Bupas ka, come on. Sa ganitong sideline, hindi po kailangan ng malaking puhunan. So, dun tayo sa puhunan. Magkano ba yung kailangan mong puhunan para makapag-umpisa ng 1,000 pesos extra income na sideline, no, per day? No? So, kung yung kailangan mo dito is 2,000 pesos lang, no, para sa mga materialis mong sisiyo. Sa brooder, pwede naman karton muna, tapos magpagawa ka lang ng ganito. Gastos ko dito sa ganitong kulungan, no, is nasa, itong pagawa is 500, yung screen naman is 200 plus, no. So, 700 plus yung gastos ko dito sa ating brooder, plus doon din sa pagkainan. Sa pagkainan, extra ko na kasi yan dito, pero bili ko yan dati mga 70 pesos, no, kada pakainan. Isang pakainan lang okay na, at dalawang patubigan, goods na goods na. Pag dalawang patubigan, mga 100 pesos siguro, no. So, yung kailangan mo dito, sa 2,000 pesos na puhunan mo, halimbawa dito ka bumili sa akin. Kapag dito ka bumili, no, 23 heads yung ibibigay ko, 23 na sisiyo. Yan, sa 2,000 pesos mo. Ikaw na bahala kung anong breed yung gusto mo. Yan, no, kasi nga 100 pesos kada isa and fully vaccinated na. Kung natatanong kayo bakit andito sa karton yung ating mga sisiyo, dahil kaka-harvest ng po nito and bago ilagay sa brooder, ay babakunahan muna. Yan. Magastos ba itong mga sisiyo na to? No? Itong mga sisiyo po natin, no, hindi po nakakaubal. Halimbawa, meron kang 20 na sisiyo or 23 na sisiyo yung binili mo, halimbawa, bumili ka sa akin, no? Yung 23 na yon na sisiyo, hindi po makakaubos ng 1 kilo yan. Yung 1 kilo is nasa 44 pesos or 43 pesos per kilo, no? Pure feeds po yan. No? So, hindi po magastos itong sisiyo na to. And itong mga sisiyo na to is magagamit mo yan sa edad na 5 months to 6 months. May customer nga ako, tumawag siya dahil 4.5 na po yung 4.5 months na po yung kanyang sisiyo. Yan, and ngayon nangingitlog na. No? 5 to 6 months nangingitlog na po yung ating mga manok, no? At unti-unti hanggang lumakas mangitlog yan. Yan. So, halimbawa, meron kang 23 na sisiyo. Lumaki sila. Tatlo yung rooster doon, no? Halimbawa, hindi 3 yung rooster, 5 yung rooster, no? I-swap mo sa iba. Yan. Maraming nakikipag-swapping din. So, halimbawa, doon na tayo sa 3 na rooster, 20 na chicks. Ay, 20 na chicks. Na inahin. Yan, no? So, kung mabenta kang inahin, no, sabihin natin 15 yung mangingitlog doon. Sa 15 na yon, sabihin natin 11 yung napalabas mo. Yan. Sa 11 na yon, no, pwede kang kumita ng 1,000 pesos per day, no? Doon na yon mag-uumpisa. 1,000 pesos per day, tapos yung gastos mo sa breeder na 23 heads na breeders, no? Sabihin natin, no, 2.3 kilos. Yan, 2.3 kilos na yan, nasa mga 80 pesos yan. Yan, so 80 pesos per day yung mga gastos mo, tapos kumita ka ng 1,000 pesos, no? Yan. No, pero mababa pa po 'yon kasi yung mga 20 na inahin mo, no, kaya po niya mangitlog every day and kaya mo kumolekta ng 20 na itlog and kaya mo ring mag-harvest ng 15 na sisiyo, no? So, or 60 na sisiyo, sabihin natin 1.3 or 1.5. Yan, no? So, makikita ka talaga ng 1,000 more or less. No, pero parati yung more, no? Minsan lang yung less kasi nakadepende din po yan sa panahon or nakadepende sa incubator mo. Yung incubator, wag ka mo lang bumili ng mamahalin, no? Set ka muna sa paunti, no? Pero incubator na pwede ikaw lang gumawa, no? Siguro kapag ikaw lang gumawa, magagastos ka lang ng mga 500 pesos. Yan. No, baka di motor na yung maliit na motor lang. Yan, na automatic tilting na. Pwede din na bumili ka, nasa 2,000, 3,000 yung mga automatic incubator na styro. Yan. Pero sa pangmalakihang negosyo, hindi na pwede yun, no? Kasi nga, mabibitin. No? Pero paunti-unti lang, start ka muna sa pinakababa. No? Step by step. So, halimbawa naman kung gusto mong palakihin nyo yung negosyo mo, magdagdag ka ng breeders, yung mga sisiyo mo, palakihin mo. No? So, ilagay mo sa brooder. Ganitong setup. Yan. And after a month, ganito na. Yan. So, after 41 days, ganito na. No? Ito, 36 days na to. Yan, no? So, ganyan lang po ka-easy. And paunti-unti lang yung step by step lang, upgrade ng upgrade, no? Yung mga i-income mo sa papatayo mong sideline, wag mo munang gastusin sa luho, no? Kasi yung luho talaga yung napapahirap sa atin. So, invest mo muna sa negosyo mo, no? Yan. So, wag ka munang bumili na hindi naman kailangan. Yung kailangan mo na yung bilhin, pagandahin mo yung negosyo mo. No? So, ganun lang.
Itong pagkain nila is sa mga season natin na 1 month, pure feeds po talaga yan. Kapag may 1 month mahigit na, hinahaluan na po yan ng corn grits. No? So, ganun po yan. Lalakas kumain, no? Yan. Pero kahit ito sila, hindi naman talaga nakakaubos ng ito marami to sila, no? Ito mga malalaki na, no? So estimate ko dito, kaya nilang ubusin sa isang araw nasa mga marami kasi to sila, no? Nasa mga 80 heads to. Yan. So itong mga pang-growers natin, no, nakaubos po to sila ng 2 kilos. Budgeted yan per day. Yan. Kung halimbawa, humihingi pa, kaya namin makaubos ng siguro 3 kilos per day sa kanila. Yan. Kasi nga, hindi naman to pang fattening, no? Kung pang fattening to, pang broiler yung papakain namin. Ito, Bipro 2000 po. Yan. Tsaka may King's Vita Plus yung kanilang pagkain. So, dito naman tayo sa ating mga sisiyo, no? Halimbawa, makakakuha ka dito, no? 5 to 7 days po yung nirelease namin and vaccinated na. In the first day, binabakunahan na po yan ng B1B1 plus infectious bronchitis. Yan. At minsan, kapag may gumburo na available, binapakunahan din namin sa first day pa lang. Yan. Pagka third day naman, tinitirahan po namin to ng Lasota plus infectious bronchitis din. Yan. So, ganun lang, no? At ganito kasi sigla yung makukuha yung mga sisiw. Yan, no? Kasi nga, napakaganda po ng ganitong setup, bakunado na, bago nire-release. Para hindi po magsisi yung mga buyers namin. No, sobrang gaganda po nito, no? At 100 watts po yung ilaw. Nakapanamax po yan in the first 5 days to 7 days. After 5 days, after 1 week, pinapainom na po yan ng Intenso Plus. Yun po yung ginagamit namin. No, and yung pagkain yan, pagka first day pa lang, may King's Vita Plus Animal Feed Supplement na po. Ako din naman noon, kapag meron akong 1,000 pesos or 2,000 pesos kada kinsinas, ay bumibili pa ako ng mga sisiyo. Dahil hindi ko naman ma-afford yung mga breeders kasi may kamahalan din po. Sipag at syaga lang talaga, maaabot mo rin lahat-lahat ng mga pinapangarap mo. About sa market, hindi na po mahirap ang market ngayon. Dahil meron na pong social media kung saan nakaka-post tayo at doon din po naghahanap yung mga buyers. About naman sa sakit-sakit ng manok, meron po tayong mga tutorial sa YouTube and Facebook natin para makatulong po about sa pagmamanok. Umpisahan nyo po ang pagmamanok ngayong tag-init dahil mas malakas po yung production nila kapag mainit. About naman sa gustong bumili ng ating mga alaga, located po tayo sa Purok Hillside, Barangay Cleanan 6. Dito lang yan sa Polomolok, South Cotabato. About naman sa mga malalayong lugar na gusto mag-avail ng mga manok namin, pwede po kami mag-ship basta't 1 month old pataas lang po. Sana nag-enjoy din po kayo ngayon sa video na ginawa natin at may natutunan. Maraming salamat mga ka-native. God bless po sa inyong lahat. Sa Sabang.